Gusto nyo bang makita kung ano yung mga pinupunta ng mga crocodile contractor sa Pilipinas dito sa Milan? Gusto nyo? Okay, so papakita ko sa inyo. Tara, grabe, ang dami nilang binunsan, no? Ilang milyon yun. Billion pala, billion. Sama rin pala si Rap. Tsaka si Lawrence. So, ayun, gumagala kami ngayon. Tourist kami ngayon dito sa sarili naming city. Well, hindi naman sa meron akong kakilalang crocodile contractor. Pero gusto ko lang talaga ipakita sa inyo kung ano dito sa Milan yung pinaka-famous na pinupunta ng mga tourist. Ganito talaga karami yung tao dito. Okay, so sa mga gustong pumunta dito sa Milan, especially dito sa Duomo, mas okay na pumunta kayo dito ng mga siguro, I don't know, like 8 AM, gano'n. O kaya siguro, late night, para mas ma-appreciate nyo kung gaano siya kaganda. So ito talagang pinaka-tourist spot dito sa Milan. Bale, halos lahat ata ng mga tourist pumupunta dito sa Duomo di Milano. Sa pagkakalam ko, pwede ring umakyat dito sa Duomo. Libre yun kung maghahagdanan ka. Tapos may bayad kung mag-elevator ka naman. Okay, so architecture fun fact, the Duomo di Milano, wait lang, may picture. Kaya naman, may sama pa tayo sa picture. Yung architecture style niya is Gothic. Usually, para magets nyo kung Gothic yung architecture is kapag maraming pointed, yung mga windows, kita nyo medyo pointed yung art nila dito sa taas, tapos marami silang ganyan. It's really easy to distinguish kung ano yung Gothic architecture. Bali, pinaka-favorite part ko dito is yung Piazza del Duomo, which is yung nasa harapan ng Duomo. Sobrang chill lang niya, lalo na kapag gabi. Isa rin pala sa mga tourist spot dito sa Milan, yung mga pigeons. Siguro kalahati ng pigeons dito sa buong Milan nandito sa Duomo eh. Hindi, joke lang yun. Siyempre, exaggeration yun. Nga pala, malapit lang rin to sa pinakaunang Jollibee dito sa Europe. Bali, nag-vlog muna ako dun bago ko gawin tong tour na to. So dito naman tayo sa Galleria di Vittorio Emanuele. Ang dami nagpipicture sa gitna ng galleria that are causing traffic, obviously. So, gaya mo video pictures, which is pretty much normal naman. Yung mga shops dito, sobrang high-ends. For example, we have Rolex here, and we've got Chanel. We have Gucci here. Puntahan to ng mga mayayaman, ng mga Crocs contractor. Actually, halos lahat ng mga shops dito sa loob ay puros luxury. Pati yung mga restaurants, puro sila Michelin star. Tsaka mga restaurants ng mga famous chefs. Ang dahilan kung bakit nila ginagawa yun, it's kind of a tourist thing dito sa Milan. So meron yung toro or yung bull na nandun sa baba. Ba't dito ako nakatingin? Dito pala dapat. So medyo may butas yung balls niya. Tapos kailangan mo umikot doon ng 3 times para matuwad yung wish mo. Init. So that's Galleria. Sorry guys, sobrang tagal ko nang hindi nagvo-vlog. Hindi ko na maalala paano mag-vlog honestly. Dito ako nakatingin lagi sa sa screen. Pagpasensyon nyo na. Kailangan ko masanay ulit. Lipat kami ngayon sa Castello Sforzesco, which is nearby rin naman. Next is itong nasa likuran, which is Castello Sforzesco ang pangalan niya. Bale, castle talaga siya dati na tinitirhan nung Duke of Milan. So itong Castello Sforzesco was built as a defensive fortress dati. Pero ngayon tourist attraction na lang siya at saka may museum dun sa loob. Yan yung mga butas dyan. So ginagamit yan dati for defense. Yung mga nagpapana, ganun. Diyan nila pinapadaan. Ayan, pati dito, may butas dyan sa taas. Strategically talaga, ginawa siya for defense. So dito lang pwedeng pasokan kasi dyan sa part na yan, syempre kung may susubok na umakyat dito, papanahin ng mga nandito sa ng mga nasa gilid. Hindi ko lang pumupunta dito yung mga Crocs actually. Wala akong nakikitang Pilipino dito. Pag binuksan nyo yung mga walls, may mga Titan sa loob niyan. So pagkalampas ng castle, nasa likuran naman yung tinatawag nilang Parco Sempione, which is the biggest park dito sa Milan. Minsan ginagawa rin siyang amusement park eh. May nilalagay silang mga rides, ganun. Hindi naman talaga namin siya lilibutin. More like dadaanan lang namin siya kasi from the castle, straight pa ganun, makikita yung tinatawag na Arco della Pace. May fun fact akong nasagap mula kay Lawrence ngayon lang. So kapag dire-diretso mo daw pala tong Arco della Pace,
Pace. Legit straight line. Dire-diretso siya sa Arc de Triomphe sa Paris or Paris. Arc de Triomphe is yung malaking arc na nasa gitna ng isang roundabout na sobrang laki sa Paris. Pagod na ako kakalakad, ha? Pinupuli ka. Kaya minsan ganun na maglakad. Sobrang layo ng nilakad namin actually. For the last stop of the day, dito kami ngayon sa Arco de la Pace, which is actually a nice place to, you know, just unwind, tambay ka lang. Or kung mahilig kayo mag happy hour, pwede naman kasi marami dito talaga since sobrang dami. Kapag pupunta kayo dito sa Milan, hire nyo ako as tour guide. Mataas rate ko guys. Bagong surgery lang, so sobrang effort nun para sa akin na maglakad. Hindi, joke lang. Lahat yan. Happy hour na yan, part na yan. Tsaka doon sa part na yun. Tsaka doon. Tapos ito yung Arco de la Pace. So it's a nice place to stay. Well, you also have these seats here where you can just chill, you know. Pwede kayong tumambay dito. Be amazed of how beautiful Arco de la Pace is. Yeah, so dito ko natatapusin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo. And sana makabisita kayo dito sa Milan. Sa lahat ng mga nag-chat-chat, lahat ng mga nagko-comments dun sa mga past videos ko, asking kung kailan ako babalik mag-vlog. Eto na guys, I'm back again, 2025 after 2 years. So yeah, mag-suggest kayo ng mga gusto nyo palang panoorin. Kung may time pa kayo, manood kayo ng ibang vlogs ko. Thank you again for watching and I'll see you guys next time. Peace out.